Yo, this is Rain Manguera back again for another video. Pag-uusapan natin today is about sa mga common questions about RAM ng Windows computer. Sa computer tayo. Kasi napansin ko, pagka doon ako nagpo-post kasi sa Kyokotman YT ng videos about Windows, halos walang nanonood. Pahirap pa makaabot ng 1,000 views, inaabot ng linggo buwan. So I think ang audience talaga ng Kyokotman YT is for Android users. So na-realize ko tuloy na dito na lang sa Rain Manguera ilalagay ko yung mga for Windows users. So kung Windows users ka, yung mahilig ka sa computer, sa laptop, tsaka yung mga piyesa-piyesa na yon, since by trade is technician naman ako ng computer, so yeah, I think dito ko na lang i-share yung knowledge ko about computers. So kung interesado ka, ano nga ba ulit yung topic? The topic is about sa mga RAM, yung mga common questions lang, especially for beginners, okay? For beginners, ano ang RAM? Yung mga common questions about RAM. Again, for beginners na to. Kung interesado ka, start tayo. Disclaimer lang, this video is for beginner builders only. So expect na hindi ako masyadong magbabanggit dito ng mga masyadong advanced na mga terminologies. Also, I will try not to mention too many numbers, yung mga numero-numero, yung mga yung mga 3200 MHz, hindi ko na siguro babanggitin yung part na yon, kayo nang bahala doon, kasi technically kapag naintindihan nyo naman na to, mas madali na ma-pick up kung ano yung mga frequency na mga gusto nyo. Promise, kahit paano magkakaroon kayo ng pagkakaunawa sa kung paano mag-setup or maglagay ng RAM sa isang computer, yung tamang combination, so on and so forth. So kung interesado ka, search na sa long intro, pero kailangan ko talaga sabihin yun. Una, start tayo sa basic. So, what is RAM? Random Access Memory. That's RAM, okay? Technically, memory din siya kagaya ng ROM. Ang ROM naman is read-only memory, which is yung mga hard drive, yung SSD. Pareho silang memory. The difference is, si RAM is temporary lang, okay? Volatile siya na memory. So, pag tinanggalan mo na siya ng power, mawawala lahat ng nakasave sa kanya, at saka niya, temporary lang talaga, dumadaan lang sa kanya mga instruction, information, at saka data. Unlike kay read-only memory, yung mga HDD natin, SSD, pwedeng permanent, long-term yung data sa kanila, depende kung kailan mo siya buburahin or i-reformat. So, yun ang difference nila. Short-term, long-term. RAM, short-term, HDD, SSD, long-term. So ano ang papel ni RAM sa computer, sa Windows, sa computer, sa laptop? Anong papel niya? Ganito yun. Mas malaki ang RAM, mas marami kang pwede kang patakbuhin na apps and games ng sabay-sabay. Yung iba nasa background syempre. Pero yun nga, ang point is marami kang pwede patakbuhin ng sabay-sabay at one time. Kapag mas malaki ang RAM mo, mas maliit ang RAM, mas konti lang. Kung Google Chrome lang naman ang gagamitin mo, kung 1 to 2 tabs, okay na sa'yo ang 2 GB na RAM, kung 2 tabs lang. Kung more than 5 tabs to 10 tabs, mas maganda kung nasa 4 GB RAM ka. Kung 20 tabs pataas, 8 GB RAM. Okay, ganun. Mas marami kang pwedeng i-open kapag mas malaki ang RAM mo. Isipin mo na lang ito, yung analogy. Sa isang roller coaster. Sa isang roller coaster may 5 upuan. Yung 5 upuan na yun yung RAM. Ngayon, sa 5 upuan na yun, may 5 tao lang na pwede makaupo. Yung 5 tao na yun, yun yung mga apps and games na pinagsama-sama mo. So, dahil 5 lang capacity na upuan ng isang roller coaster, 5 lang pwede mong patakbuhin. Okay? Hindi ka pwede mag-anim. Kung mag-anim ka, either mag-overload yung isang upuan, which is delikado, at pwedeng mag-crash yung computer, or sa roller coaster, pwedeng malaglag yung nakakandong lang or nakasabit lang ng upo sa 5 upuang roller coaster. So basically, kung tataasan mo ang capacity ng roller coaster hanggang 10 or 20 upuan, hanggang 20 rin ng mga tao ang pwede umupo sa roller coaster. Yun ang analogy, tingin ko, pinaka-the best na analogy about RAM. Mas malaking RAM, mas maraming apps and games na pwedeng patakbuhin na sabay-sabay. Yun ang RAM. Yun yung basic na paliwanag ko anong papel talaga ni RAM sa isang computer. Maraming uri ng RAM. Sa totoo lang, ang dami. Mayroong pang laptop, yung maliliit, may mga SODIMM pa, SD-RAM, so on and so forth. Pero hindi na tayo magpo-focus sa ganung mga terminologies. Magpo-focus tayo sa DDR-RAM. Ito, para mas simplified lang, para mas hindi masyadong mahaba yung video. Okay, DDR-RAM. Sa panahon ngayon, merong tatlong nag-exist. DDR2, DDR3,
and DDR4. DDR2, masyado na luma yon, bihira ka na lang makakahanap nun ngayon. Pero promise me, nag-exist pa. As a technician, meron pa rin ako mga mangilan-ngilan na inaayos na DDR2 na mga system unit. Ang pinaka-common ngayon is DDR3 and DDR4. Common pa rin ang DDR3. Actually, ang ginagamit kong machine is luma na to. This is DDR3 lang, i7. Ang pinakamabilis sa ngayon na dominant sa market is DDR4. Pero last I check, alam ko malapit nang i-launch ang DDR5. I think na-announce na nga yata siya. Meron na rin pinakitang mga sa Apple, pero hindi pa siya talaga basically available sa market. Pero papunta na tayo sa DDR5. So pero sa ngayon nasa DDR4 era pa rin tayo. Okay? Pero DDR3 marami pa rin talagang gumagamit ng DDR3 since dahil mas second hand, mas mura, and brand new is mas mahal. Basta by budget na sa budget kasi talaga usually umiikot yung market share kung gaano karami ang mas maraming pera at mas konti ang pera. So yun, DDR4 era pero marami pa rin gumagamit ng DDR3. Usually ang mga DDR4 is I think nag-start sila sa Intel i6 Gen series. Kung di ako nagkakamali, kung mali ako pa banggit na lang din sa comment section. Nag-start ang DDR4 sa Intel 6 Gen series. Kung 6 Gen, yung Intel i3 tapos may 6 agad ang karugtong, or Intel i5 600, 6,000 something ganyan. Basta may 6 Gen, 7 Gen, 8 Gen, 9 Gen, lahat yan DDR4 na. Sa Ryzen naman, nag-start ang DDR4 yata is Ryzen 1st Gen. Pero kahapon kaka-announce lang ng Ryzen 4th Gen, yun yung 5000 series. Nag-start si Ryzen sa DDR4 1st Gen pa lang. Si Intel nag-start sa DDR4 6th Gen na. So punta tayo sa mga common questions na. Common questions. Sa unang tanong. Ang unang tanong is, how much RAM do you need? Gaano kalaking RAM talaga ang kailangan mo? Okay. Depende to actually sa kung anong uri ng user ka. And siguro isama na natin kung ano lang talaga yung budget mo. Pero mas mahalaga siguro kung anong user ka. For basic web browsing and some office tasks, 4 GB okay na. Actually, yun yung pinaka-minimum ngayon sa Windows, 4 GB. Kung nasa 3 to 2 GB ka lang, wala ka sa minimum, nasa talagang mahina kang computing machine. Pero okay lang yun, gagana pa rin naman yun. Talagang magtitipid ka lang sa mga apps and games. Gagana, pero hindi na siya, sa ngayon, hindi na siya ang recommended na minimum. Recommendation lang, recommendation. 4 GB RAM dapat kung sobrang basic user ka. Ngayon, for ideal users, yung mga most users na karamihan, majority, 8 GB RAM na capacity, okay na. 8 GB RAM. For most users na yun, pwede ka na doon mag-game kahit paano. Pwede ka na rin doon konting media creation. Konti lang. Huwag ka masyadong ma-expect ng sobrang bilis. Pero 8 GB RAM, productivity at saka light gaming, okay na si 8 GB RAM. Yun na yung recommended for most users. 8 GB RAM. Ako nabuhay ko dati sa 8 GB RAM. Buhay na buhay ako sa 8 GB RAM. Solid na. Nakakapaglaro na ako ng mga gusto kong laro by 8 GB RAM. Ngayon, kung heavy gamer ka at saka media creator ka na, 16 GB RAM ang best sa'yo. Heavy gamer na yon actually. Heavy gamer, solid na ang 16 GB RAM. Media creator, solid na rin ang 16 GB RAM. Ngayon, kung hardcore media creator ka, as in, alam mo na, yung video rendering, yung talagang parang gagawa ka ng filmmaking and siguro trabaho mo talaga yon, the best sa'yo is 32 GB RAM pataas, which is para sa mga kagaya ko, that's overkill na. Actually, 8 to 16 GB RAM lang ako umiikot. Ako yung tipo ng user na 8 to 16 GB RAM. Yun. Kung more for hardcore media creators, video editing and heavy programming ang work mo, 32 GB pataas. Go. Pero heavy gamer ka lang, 16 GB will do. For most users, 8 GB na. Okay na. And again, for basic user lang, 4 GB, pwede na yun. Mapagtsatsagaan nyo na yun. Pero I would suggest doon kayo sa 8 GB kasi yun yung para sa lahat na talaga. Makakapaglaro ka na and you can do whatever you want nang hindi ka masyadong nabibitin sa RAM. Yun yung how much RAM do you need. Pangalawang question, can we mix different types of DDR RAM? In Tagalog, kung pwede bang mag-mix ng mga iba't ibang uri ng DDR RAM? Like, siguro tinutukoy dito is kung DDR2 or DDR3. DDR2 and DDR3 pagsasamayan mo sa isang board, mayroong mga board na inaalaw to.
mapapansin mo naman yung magkakaiba yung partition sa ilalim. Ito yung nakikita nyo, DDR2 ganyan ang partition, DDR3 ganyan ang partition sa may ngipin. Pwede yun, kung may ganung uri ka ng board na kaya yung support yun, usually yun yung mga 4 channels, dalawang para sa DDR2, dalawa para sa DDR3, okay lang yon. Pero majority ng mga motherboard hindi to ina-allow. Pag DDR2 lang, DDR3, DDR3 lang. So no, the answer is no, hindi talaga pwede kasi unang-una doon pa lang sa ngipin magkakatalo na. Hindi papasok yung RAM ng DDR2 sa DDR3 na slot. Tapos kung DDR3, DDR4 naman, hindi rin kasi magkaiba sila ng pin connectors. Sa DDR3 yata merong 240 pin connectors. Tapos sa DDR4 meron 288 pin connectors. So, hindi talaga pwede, promise. Hindi talaga pwede na pagsamahin ang magkaibang DDR types sa isang motherboard. DDR2, DDR2 lang, DDR3, DDR3 lang, DDR4, DDR4 lang. Sunod, can we mix different frequencies of the same type of RAM? So, pwede daw bang mag-mix ng frequency pero pareho namang DDR2 RAM, DDR3 RAM, DDR4 RAM? So, magkakaparehong RAM pero magkakaibang frequency. Ang sagot dyan is yes. Pwede naman. Gagana pa rin naman ang RAM na magkaibang frequency. Like, kunwari, 133 ng DDR3 tapos 1600 naman frequency sa isa. Pero pareho silang DDR3. Ang mangyayari nga lang dyan is bababa ang 1600 to 133. So, yun, mag-a-adjust. Lagi ang nasusunod yung mas mababa kasi hindi naman kayang umakyat ng mababa papunta sa 600. Pero kayang bumaba ni 1600 papunta sa 133 at DDR3. Same concept din sa DDR4. Okay? Pwede, pero yun nga lang, bababa yung pinakamabilis mo sa pinaka-slow na RAM. Mag-a-adjust silang lahat. Sunod na tanong is, can we use different brands of the same type of RAM? So, ang tanong naman dito is, what if pareho ng RAM pero magkaiba nga lang ng brand? Yes, actually, ang sagot dito, yes. Pero may mga instances, which is na-experience ko na minsan nagkakaroon ng problema naman sa timing, sa RAM timing. Okay, so minsan, pagka ganito, ang nasisira ang isang RAM over time, gagana, pero madaling masira over time. Yung isa sa mga RAM na yon, usually sa akin, sa experience ko, ang unang nasisira is yung mas mataas na timing. Kasi nahihirapan siyang mag-adjust sa low timing. Sa experience ko lang to, baka sa experience nyo iba, pero sa experience ko ganito kasi ang typical na nangyayari. So, yes, siguro temporary, pero hindi siya talaga recommended. As soon as possible, mas maganda palitan mo ng kaparehong brand. Much better kung parehong-pareho talaga dun sa existing mo na napiling gamiting RAM na lang. So, the answer is yes, but not always. So, sa tanong na can we use different brands of the same type of RAM? Yes, but not always. Hindi recommended. So, the tanong, which is better? 1 stick of 16GB RAM or 2 sticks of 8GB RAM to make 16GB RAM? Sa Tagalog is, alin ba mas okay? Yung isang stick lang na 16GB RAM lalagyan mo sa motherboard or dalawang stick ng 8GB RAM para makabuo ka ng 16GB RAM sa isang motherboard? In my experience, the best option is 2 sticks ng 8GB RAM using dual channel. First of all, kasi kapag 2 sticks ang ginamit mo, na-maximize nito ang multi-threading. Okay? Hindi sasaluhin ng isang RAM lang yung lahat ng trabaho. Although kaya naman niya actually. Kaya naman. Wala namang problema doon. Kaso nga lang sa multi-threading kasi, lalo pagka tinutukoy natin is magkakaibang apps. Mas maganda kasi kung dalawang RAM. Kasi para yung isang apps, pwedeng dun siya kumuha sa kabilang RAM and yung naunang mong binuksan is dito pa rin siya sa unang RAM. Okay, gets mo? Nahati yung trabaho. Hindi talaga nasusolid sa isang RAM lang. Pero again, nasabi sa inyo, kaya naman yun ng 16GB RAM. Dito kasi nagkakatalo yan. Dito sa pangalawa. Mas less prone ka sa damage kapag ka dual stick ang ginagamit mo. Dual channel. Una-una kasi kapag ka nasira yung isang RAM, yung 16GB mo nasira, hassle na yon. Wala kang choice kundi bumili, tumakbo agad sa tindahan para palitan agad yung RAM. Otherwise, hindi gagana yung computer mo. Pero kung dalawa kasi yung RAM mo, nasira yung isa, kasi sobrang bihira naman mangyari na sabay masisira yung dalawang RAM Usually, isa lang ang unang nasisira. So, pag nasira yung isa, hindi ka kagad patay. Kung may trabaho ka, like work from home ka, pag nasira isang RAM, buhay ka pa rin Gagana pa rin yun. Yun nga lang, half the capacity of RAM. Pero the point doon is buhay ka pa rin. May time ka para pumili ng araw kung kailan convenient sa'yo na bumili. Yun yung unang pinaka make or break sa pagkakaroon ng dual channel. Pangalawang reason is kapag ang CPU mo, ang system unit mo is gumagamit lang ng built-in lang na graphics card. Alam nyo ba na mas tumataas up to 10 to 20% ang graphics card, built-in graphics card kapag dual channel? Kasi iba ang VRAM iba ang
Iba ang instruction na hinihingi ng video card RAM, ng video RAM para sa graphics card na built-in. Iba ang hinihingi niya na instruction. So, kapag pinag-share mo sila sa isang stick lang, sa isang 16GB RAM, mag-a-adjust lang si RAM base sa kaya niya ibigay ng sabay both sa system and para sa video RAM. Pero kung pag-iwalay mo, a-access sa kabilang RAM para magkaroon ng system reserve para sa video RAM. Medyo madugo yung explanation nyo, pero ang masabi ko lang sa inyo, mas the best kung ang gamit nyo is built-in graphics card, built-in, hindi walang dedicated graphics card, the best ang dual channel para yung system reserve para sa VRAM is mai-apply dun sa pangalawang RAM. Okay, mas the best yung ganung option. Tulad yan, dati ang ginamit ko is AMD A8, which is gumagamit ka ng R7 built-in. Mas maganda yung performance ng R7 na graphics card lalo sa mga battle royale, yung may dalawang channel. Mas the best talaga ang dalawang stick kaysa sa single stick na same capacity ng RAM. So tanong naman, does RGB RAM affect your gaming performance? Mga umiilaw na RAM. Ang sagot dyan is yes. Joke lang. Ang ganda tingnan pag may RGB. Bakit ba? Pero sa ngayon gamit ko walang RGB. So, pero nakakadagdag daw talaga ng galing yun. Gaming performance. Anyway, punta na tayo sa best practice. Okay. Kapag kabibili ka ng RAM, alamin mo muna kung anong user ka. Yung binanggit ko kanina, kung basic user ka ba, common user ka ba, na pinaghahalo mo yung productivity and gaming, hardcore gamer ka ba, at saka hardcore media creator, 16GB to 32GB. Okay? Basta minimum 4GB kapag basic lang. 8GB for general use. 16GB to 32GB and so on and so forth. Mga ano ka na, pang heavy to hardcore gamer ka na, tsaka media creator. So, unang-una, yun ang isipin mo. Know how much RAM you really need. Siguraduhin mo na yun talaga ang paggagamitan mo. Baka papanggap ka lang na hindi, magbabrowse lang talaga ako. Pero at the end of the day, kapag pagkabili ng computer, ang dinownload pala puro games na nangangailangan mas mataas na RAM. Magpakatotoo ka na lang, okay? Pero kung hindi talaga kaya ng budget, mag-ipon. Since majority naman ng mga motherboard, especially mga commercial na motherboard, mga mumurahin, is dual channel, mag-start ka na sa 4GB RAM na single channel. Tapos bili ka ng another 4GB para sa second channel. Alright? If you can, always choose the same type of RAM with the same frequency. Okay. Sinabi ko kanina na okay lang naman maghalo ng mga frequency. Maghalo ng brand. Gagana pa rin naman yung RAM na yon kahit magkaibang brand, magkaiba ng frequency. Pero the best practice pa rin, syempre, is pareho ng RAM, pareho ng frequency, pareho ng size. Kung 4GB, 4GB din yung isa. Kung 8GB, 8GB din yung isa. So, mas maganda, the best pa rin, highly recommended pa rin na pareho yung RAM na, as in kambal yung RAM na gagamitin mo. Although gagana kapag magkaiba, pero iba pa rin yung highly recommended. Tsaka less prone to sira yung mga ganon, yung pareho. Tsaka mas ma-maximize mo kasi yung performance ng RAM. So yun, preferably exactly the same brand, the same size, and the same frequency. Generally, prioritize capacity over frequency as a beginner. Okay, since beginner ka, wag mo munang isipin kung anong frequency ang the best sa'yo. Beginner ka pa lang naman eh. I-prioritize mo yung capacity. Mas malaking RAM. Yung sasabi, 4, 8, 16. Gano'ng kalaki talaga yung kailangan mong RAM. Wag mo munang problemahin kung anong frequency yung RAM na kukunin mo. I'm sure, hindi mo naman mapapansin yan kasi beginner ka lang naman. Ang makakapansin lang ng mga ganong mga little advantages at benefits is yung mga talaga enthusiast na or talaga may mga experience na sa kanilang mga rigs. Okay? Pero kung beginner ka, again, for beginners, i-prioritize mo ang capacity, yung laki ng RAM, kaysa frequency. Yun, announcement lang. Posible na gawin ko na talaga tong Windows channel and the Kikotman YT is for Android channel. So, yun. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, I hope mag-subscribe ka and marami akong content na ilalagay dito sa channel na to, mostly for Windows and siguro konting personal laro-laro lang sa sarili ko, pero mostly for Windows talaga ang channel na to. Yun na, finalize ko na. Gusto kong ganun. I-Windows ko na tong channel na to and the other one is Android channel. Subscribe. Okay? Subscribe, like, comment, share. Don't forget to share. Laki bagay pag nag-share kayo. And yun. I'm Ray Manguera and I'm out.